Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang gabi po, Boss Kira. Isa ako sa mga silent listeners mo. Yung panganay ko ang nag-impluwensya sa akin sa pakikinig sa'yo. Palagi kasing nakikinig yun sa'yo sa TV namin. Tapos ang lakas-lakas ng volume. Nung una sinasaway ko siyang hinaan. Pero nung mapakinggan ko yung kwento nung magkakatrabaho na hinabol ng aswang, pati na yung kwento nung lumubog na barko, doon ako unti-unting nagka-interes. Hanggang sa nahilig na nga rin akong makinig sa'yo. May gusto lang din akong ibahaging kwento. Pakitago niyo na lang ako sa pangalang Paul. Isa akong janitor sa isang kilalang paaralan dito sa probinsya namin. Kung saan, hindi ko na lang po sasabihin. Sa tagal ko nang naninilbihan sa school na to, marami na akong naranasan na talagang makapanindig balahibo. Lalo na nung bago-bago pa lang ako. Noon, madalas akong makarinig ng mga boses ng mga lalaki at babae na nagtatawanan sa loob ng CR ng boys sa second floor. Siyempre nung una kong marinig yon, nagtaka ako kasi CR ng boys yon. Bakit may babae sa loob? So pumasok ako para sana sitahin sila. Baka ako dun pa gumawa ng kababalaghan yung mga yon. Pero pagpasok ko naman, walang katao-tao sa loob. Tapos narinig ko pa na may biglang nagtakbuhan palabas ng CR. Sa takot ko, nagtatakbo ako pababa ng ground floor. Sinabi ko yon sa guard at ang sabi niya, "Oo, normal na yan dito. Kaya kung gusto mong tumagal, dapat masanay ka na, pre." Minsan isang hapon, linggo, walang ibang tao sa school kundi kami ng mga kasama kong janitors at yung mga gwardya. May pailan-ilang mga teacher din na nagpupunta, pero hindi naman nagtatagal. Umakyat ako sa 4th floor ng main building dahil doon ako nakatokang maglinis. Habang nagmamap ako sa hallway, malapit sa hagdan, may nakita akong babaeng estudyante na lumabas mula sa dulong room. Napatigil ako kasi nagtaka ko nun. Bakit may estudyante linggo? Anong ginagawa niya dun sa dulong room? Magsasalita pa lang sana ako noon para tanungin yung estudyante. Pero nagulat ako nung bigla itong umakyat sa railings ng balcony at biglang tumalon. Grabe yung kaba ko nun. Parang lalabas yung puso ko sa bunganga ko sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Yung mata ko halos lumuwa na nun. Hindi ako nakagalaw agad sa pagkabigla. Talagang nanlambot yung tuhod ko. Saka pa lang ako nakasigaw nung makabawi. Agad akong tumakbo papalapit sa railings para tignan sa baba yung estudyanteng tumalon. Pero laking pagtataka ko dahil wala ito doon. Walang bumagsak. Walang sino man ang nasa baba, Boss Kira. Halos mabaliw ako noon kakaisip kung ano ba yung nakita ko. Nanlalambot pa yung tuhod ko habang bumababa ng hagdan. Sabi ng mga kasamahan ko, palagi na daw nagpapakita yon. Ang kwento, na-pressure daw sa expectation ng mga magulang yung bata. Biktima din daw ng bullying. Tapos, niloko pa ng boyfriend at best friend niya. Hindi kinayanan. Kaya ayun, nagpakamatay.
tumalon sa 4th floor ng main building. Eto naman, hindi ko sigurado kung ano talaga siya. Ang alam ko lang, hindi siya normal. May event noon sa school. Sports fest ata ang tawag doon. Naalala ko pa na basketball na ang naglalaro noon. Kaya halos lahat ng estudyante at mga teachers nasa stadium na at nanunood. Sinamantala ko yon para makakain at makapagpahinga. Sigurado kasing marami-rami kaming tatrabahuhin after ng event. So kumuha ako ng pagkain sa kantin. Pansit, tinapay at soft drinks. Pagkatapos kumain, dumiretso ako sa likod ng school para magyosi. Medyo mapuno doon at magubat. Makapal din yung matataas na talahib doon sa part na yon, kaya safe magyosi. Ako lang mag-isa doon nung time na yon at medyo dumidilim na. Nung paalis na sana ako pabalik sa faculty, may narinig naman akong malakas na kaluskos sa taas ng puno ng mangga. Ang lakas ng lagaslas ng mga dahon, kaya napatigil talaga ako. Agad kong nilingon yon. Tapos unti-unti akong lumapit at tiningala ko kung ano yon. Hindi ko maaninag kasi nga medyo madilim na. Habang naniningala ako, biglang may bumagsak na kung ano sa damuhan sa matataas na talahib. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo palayo. Hindi ko na nakita kung sino o kung ano yon. Pero hindi normal ang bilis nito, Boss Kira. Natakot na ako kaya nagmamadali na akong makabalik sa faculty. Last na po muna ito, Boss Kira. Medyo napapahaba na eh. Sigurado naman na nakabalita na kayo sa TV ng mga estudyanteng sabay-sabay na sinasaniban sa school. Isa ang school namin sa nakaranas ng mga ganong pangyayari. Kwento lang to sa akin ng isang teacher, which is siyang naka-attend sa klase noon nung mangyari yon. Sabi niya, normal naman daw ang lahat nung nag-umpisa ang klase. Tahimik ang mga bata kasi medyo terror yung teacher na yon. Habang nagsusulat daw siya sa blackboard, isa sa mga estudyante niya ang tumawag sa kanya. "Ma'am, si ano po namumutla?" Nilingon niya yung estudyanteng tinutukoy. Sobrang putla nga daw at basang-basa ng pawis. Nilapitan niya agad yung bata para kumustahin at tanungin kung anong nararamdaman ito. Hindi pa man daw siya nakakalapit, biglang naglulupasa yung bata sa sahig. Nanginginig yung katawan, tapos yung mata, kulay puti na lang daw yung nakikita. Nagpatulong siya sa mga lalaking estudyante na hawakan at pigilan sa pagwawala yung kaklase nila. Pero sobrang lakas daw nito na kahit siya na may kalakihang babae ay nagagawang itulak. Nagtawag na siya noon ng ibang teachers para magpatulong. Pagbalik niya, 3 na daw yung mga batang nagwawala at naglulupasay sa sahig. Mga nakatirik ang mga mata at nagsisisigaw. Halos pumutok daw yung mga ugat sa leeg at ulo. Hindi nila malaman ang gagawin kasi hindi nila alam kung anong nangyayari sa mga estudyante nila. Hanggang yung isa sa mga estudyante sumigaw ng, "Ayoko na. Tama na. Ayokong sumama." Doon na nila napagtanto na may sinasaniban na sa harap nila. Nagpatawag sila ng pari, pero pagdating daw nito,
Nadagdagan pa yung mga sinaniban. Boss Kira, 10 estudyante daw po yung sinaniban nung araw na yun. Maaga nilang pinauwi ang ibang mga estudyante para hindi na lumala pa ang sitwasyon o madagdagan pa ang mga ito. Napaalis naman daw yung sumanib. Ang sabi ng pari, may nagambala daw na mga lamang lupa yung mga batang sinaniban. At bilang parusa, gusto daw silang isama ng mga ito. Pero mabuti na lang daw at hindi sila nagtagumpay. Hanggang dito na lang po muna, Boss Kira. Marami pa akong nginig stories. Hindi lang sa school, kundi pati sa mga personal na karanasan ko sa paranormal. Pag napasama to, magsisend ulit ako. Salamat po at God bless to all. Yo, Boss Kira, kamusta? Ako po si Adrian, listener from Spotify. Hindi ko sure kung anong taon ako nagsimulang makinig sa inyo ni na Sir Neb, pero matagal na akong listener ng mga channel ninyo. Anyways, may gusto lang akong ibahaging kwento na sobrang nakabother sa akin. Natira po kasi ako sa likod ng isang malaking university. As in yung apartment unit na inuupahan ko nun, literal na nasa likod ng school. Mataas na bakod lang ang naghihiwalay sa school building at sa apartment. Target market po kasi nung may-ari ng apartment yung mga estudyante na malayo ang inuuwian. At karamihan nga po sa mga umuupa o nagbo-board sa kanya ay doon nag-aaral sa university na yon. Ako, kaya naman ako napadpad dito ay dahil malapit lang dito ang pinagtatrabahuhan ko noon. Naswertehan ko lang na kakaalis lang din nung dating tenant at nahanap ko agad ito. Nag-down na agad ako para makalipat na din kinabukasan. Kaso sabi ng may-ari, lilinisin daw muna nila at pipinturahan. Aayusin yung mga nasira. Medyo nababoy din daw kasi yung unit nung huling tumira doon. Wala naman akong magagawa, kaya nasa 1 linggo pa bago ako nakalipat dito. Okay naman ang lahat paglipat ko. Mabait naman yung mga may-ari at madali din silang kausap. Pero doon na nga rin nagsimula yung kababalaghan na talagang nagpaisip sa akin. Isang gabi habang nagkakape ako at nagyoyosi sa may pintuan, mga 11 PM na siguro noon or 12. Kakadating ko lang galing trabaho. Marami kasing rush noon kaya paldo-paldo ang OT. So yun nga, nakarinig ako ng babaeng umiiyak. Mahina lang yun nung una, pero habang tumatagal, parang mas lumilinaw yung tunog nito. Hindi ko siya pinapansin nung una. Baka kako may nag-aaway lang o baka sa palabas lang. Pero nun ngang tumagal-tagal, parang doon ko na siya naririnig sa kabilang bakod, sa loob ng campus. Yung school building kasi na malapit sa apartment ay nakatalikod sa amin. Pero yung apartment doon nakaharap sa school. So lumapit ako sa pader at pinakinggan kong mabuti yung naririnig kong umiiyak. Doon talaga siya nanggagaling. Anong oras na nun? Bakit nandun pa siya sa school at doon pa nagdadrama? Kaya naman nagsalita ako. Miss? Okay ka lang? Hindi siya sumagot. Pero tuloy pa rin ang pag-iyak niya. Kaya inulit ko pa ng ilang beses yung tanong ko.
Pero mas nilakasan ko na yung boses ko. Tapos, biglang nagbukas yung pinto ng katabi kong unit. May sumilip na lalaki na sa tingin ko, estudyante. Sabi niya, "Kuya." Napalingon ako at medyo nahiya din. Naisip ko na baka naingayan sa akin, kaya nagsorry ako. Pero sabi niya, "Okay lang kuya, wag mo na lang pansinin yan. Papansin talaga yan eh." Tumango lang ako noon tapos nagsara na siya ng pinto. Hindi na ako nakapagtanong sa kanya. So gaya ng sinabi niya, hinayaan ko na lang at pumasok na ako sa unit ko. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko, naalimpungatan ako dahil narinig ko na naman yung iyak ng babae. Pero dahil sobrang antok pa ako noon at maaga pa din ang pasok ko, hindi ko na lang pinansin. Pinilit ko na lang na bumalik sa pagtulog. Ilang gabi ko pang narinig at tiniis na wag pansinin yung iyak na yon, bago ko nagkalakas loob na magtanong na sa mga estudyanteng kapitbahay ko. Ang sabi nung isa kong nakausap, hindi daw niya alam ang kwento ng babaeng umiiyak na yon. Pero gabi-gabi nga raw nilang nadidinig yon, lalo na nung bago pa lang silang lipat doon sa apartment. Parang nakasanayan na lang daw nilang hindi pansinin, kaya parang hindi na lang din nila nadidinig yon. Tinanong din daw nila yung landlord namin. Ang sagot lang daw sa kanila, hindi din nila alam. Pero duda sila na may alam yung landlord. Ayaw lang sabihin o aminin. Isang umaga, natsyempohan ko yung lalaking landlord ko. Nagpasakalye lang muna ako ng ilang mga tanong at saka ko binanggit yung tungkol sa babaeng umiiyak sa kabilang pader. Kita kong nagbago yung ekspresyon ng mukha niya. Tapos, bigla siyang tumingin ng mata sa mata. "Huwag mo na lang pansinin. Hindi naman nananakit yun." Sabi lang niya. Pero, hindi ako nakontento sa sagot niya. Kaya kinulit ko pa siya. Hanggang sa napilit ko siyang magkwento. "Sa atin lang to ah. Matagal na to. Pero hindi ko alam kung totoo. Base sa narinig kong kwento, biktima daw ng rape yung babae. Pinatay. Pagkatapos ay ibinaon dyan sa lupang kinatitirikan ngayon ng university. Kaya daw iyak ng iyak. Humihingi ng tulong para mahanap na siya ng pamilya niya at mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya." Buong araw na tumatakbo sa isip ko yung sinabing yon ng landlord ko. Napapaisip ako kung totoo ba yon o baka binoboxter niya lang ako para lang matigil na ako sa pagtatanong. Kinagabihan pag uwi ko, ganun ulit. Nagtimpla ako ng kape at nagsindi ng sigarilyo at saka tumambay sa may pintuan ko. Tinitingala ako noon yung mga classroom sa school building. Hanggang sa may nahagip yung paningin ko sa dulong classroom sa 4th floor. Hindi ako pwedeng magkamali, Boss Kira. Isang babaeng mahaba ang buhok na nakatabon sa mukha ang nakita ko. Nakasuot ng puting damit na mahaba. Para siyang naglalakad na nakalutang yung mga paa sa sahig. Marahan yung paggalaw niya. Hanggang sa tumagos siya sa pader ng kabilang room. Tapos, bigla nang nawala. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko nun. Pero sigurado kong hindi yun takot. Naisip ko, hindi kaya yun yung babaeng umiiyak sa kabilang pader? Nung gabing yun kasi, Boss Kira, hindi ko narinig yung iyak ng babae. Napuyat ako nun kasi parang unconsciously
hinihintay ko yung iyak niya. Pero wala. 3:30 AM na ata akong nakatulog nun. Kaya babangag-bangag akong pumasok sa trabaho nun. Hindi ko alam boss, pero mula nung gabing makita ko yung babae sa 4th floor, hindi ko na nadinig yung iyak ng babae sa kabilang pader. Sa ngayon po, ay dito na ako sa probinsya namin naninirahan kasama ang mga magulang ko. Nakapagbukas ako ng munting business mula sa ipon ko nung nagtatrabaho pa ako. At naipatayo ko na rin ng sariling bahay ang mga magulang ko. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Salamat. Sana makasama ito sa mga uploads mo sa YouTube at Spotify. Hi po, Sir Kira. Kwento ko lang po itong karanasan ko nung college ako. Tawagin niyo na lang po akong Patty. Hindi ko na lang po siguro sasabihin kung saan ang school ko. Nangyari to, malapit na ang midterm exam. So ako kasama ang ibang friends ko ay nagstay sa library para mag-review at magturuan. 4 kami noon at puro babae. Maliit lang yung library namin. Kasi maliit lang din naman ang school. 1 room lang siya. Kalahati nun, long table and chairs na. Tapos yung kalahati, puro libro na. Makakahiram ka lang ng libro kapag nandoon yung librarian. At nung time na yon, student assistant lang ang nandoon sa loob at nagbabantay. So ayun na nga po, nandoon lang kami at tahimik na nagre-review since hindi pa namin kailangan ng libro. Magkakaroon lang noon ng tanungan kapag meron lang hindi naiintindihan sa notes. Maya-maya, nagtanong si Grace kung meron ba kaming gustong hiramin na libro para maisabay niya na sa paghiram sa accounting book. Sabi ko, ihiram niya na rin ako ng libro na yon. Since yun ang next na ire-review ko. Tumayo siya at nanghiram ng libro. Pagbalik niya, 3 lang yung libro na nahiram niya. Pero na daw kasing iba pang estudyante ang nakahiram ng libro. Di okay na. Ang mahalaga meron pang nahiram. Balik kami sa pagre-review nun. Di nagtagal. Nagtanong ulit si Grace kung ano daw ang i-cover ng exam. Kaya hinanap ko yung notes para tignan sana. Pero sinagot na siya agad ni Jeka. Napalingon ako, Sir Kira, kasi medyo malakas ang boses niya na parang nanggaling pa sa likod namin. Napaisip pa nga ako nun. Saan ka ako pupunta yun? Nakita ko kasing sumara yung pintuan ng library. Pero pagbalik ko ng tingin kay Grace, nakita kong nandoon si Jeka. At magkatabi pa rin sila. Nagkatinginan pa kami at gulat na gulat siya. Mahina siyang nagsalita at sinabi nga niya na hindi siya yon. Napamura pa nga yung katabi ko dahil nakatingin din siya kay Jeka at takang-taka. Akala daw niya lumabas si Jeka. Kinikilabutan talaga ako kapag naaalala ko yun. Nagsalita pa nga din nun yung estudyante na nagbabantay at sinabing huwag naming lakasan ang mga boses namin. Pero hindi naman pala galing sa amin yung boses. Hindi na kami nakapag-focus nun. Hindi ko alam kung paano ko pang naipagpatuloy ang pagre-review at ganun din sila. Basta tahimik lang kaming nakaupo. Sinabi ko na lang na ipagpabukas na lang namin ang pagre-review. Pagkatapos nag-ayos na kami ng gamit. Ni walang nagsasalita sa aming 4 hanggang sa makalabas kami ng library.
Tapos, dali-dali na kaming bumaba at lumabas ng campus. Hanggang ngayon talaga, Sir Kira, isa yun sa mga hindi ko makakalimutang karanasan namin. Hanggang dito na lang po. Sana po mapansin. God bless po and thank you. Isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga tagapakinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cesar. Isa akong turo-turo vendor sa harap ng isang elementary school dito sa Caloocan. Gusto ko lang ibahagi yung isa sa pinaka hindi ko malilimutang karanasan ko sa pagtitinda. Matagal na tong nangyari. Binata pa ako nun. Ngayon ay graduating na sa college ang panganay ko. Bale, ganito kasi yun. Mahirap lang kami, kaya mas pinili kong tumulong na lang sa magulang ko. Huminto ako sa pag-aaral at namasukan sa iba't ibang trabaho. Hanggang sa nung makaipon ako ng kaunti, ay naisipan ko ngang magtinda ng fishball at palamig. Hanggang sa nadagdagan na lang ang mga paninda ko. Araw-araw akong nagtitinda. Maaga pa lang, nag-aasikaso na ako ng mga iluluto ko. Para pagdating sa pwesto, salang na lang ng salang. Isa sa pwestong pinangalagaan ko noon ay yung sa tapat ng elementary school. Maganda palagi ang benta ko doon. Palibasa, mga bata ang customer. At mula nga noon, lagi na akong pumupwesto doon. Tanghali akong pumupwesto sa school para saktong labasan o break time ng mga bata. Pero sa umaga, naglilibot muna ako para makabenta pa. Hanggang hapon na yon o kung hanggang anong oras maubos ang paninda ko. Isang tanghali, halos kadadating-dating ko lang nun. Yung pwesto ko ay sa tawid ng kalsada sa tapat ng gate ng school. May isang estudyante agad ang lumapit para bumili ng palamig at kwek-kwek. Mabuti at may luto pa ako nun. Marami-rami din kasi akong napagbilhan bago ako nakarating sa school. Pagkabili niya, agad siyang tumawid. Ang bilis ng pangyayari. Nagulat na lang ako sa malakas na kalabog at pagpreno ng sasakyan. Nasagasaan yung bata. Ang layo ng tinalsikan. Tapos tinakbuhan siya ng nakasagasa sa kanya. Nakatayo pa siya nun at paika-ikang naglakad-takbo palapit sa gate. Pero bigla na lang din siyang natumba at nawala ng malay. Sinalubong naman agad siya ng guard ng school na nakita din ang pangyayari. Pero parang pati yung guard nataranta din. Kagulo nun sa labas ng school. Ako, hindi ko malaman ang gagawin kasi nabigla talaga ako. Maraming sumisigaw na tumawag ng ambulansya. Kaya naman gamit yung cart ko, pumaspas ako sa barangay para tumawag nga ng ambulansya. Nadala pa sa ospital yung bata. Pero kinabukasan nun, nalaman ko sa guard na hindi na daw ito umabot. Dead on arrival yung pobreng bata. Nakakalungkot lang pero wala naman akong magagawa. Hindi ko lang din alam kung nahuli ba yung naka-hit and run sa kanya. Naging normal naman ang mga sumunod na araw pagkatapos ng insidenteng yon. Pero makalipas ang 2 linggo siguro, may nangyari na namang aksidente. Isang van ang sumalpok sa poste ng ilaw sa tapat ng gate ng school. Nung bumaba yung driver, para siyang may hinahanap na kung ano at parang galit o naiinis. Inikot niya yung sasakyan niya
Tapos nagpalinga-linga. Nagtanong sa guard, asan daw yung bata? Nagtaka naman yung guard, pati kaming mga nakarinig. Bata? Wala namang bata nun sa labas. Pero pinagpipilitan ng driver na may bata daw na bigla na lang tumawid. Nung marinig ko yun, napaisip agad ako. Hindi kaya nagmumulto yung batang nasa gasaan? Yun kaya yung nakita ng driver na biglang tumawid? Hindi ko sigurado. Pero mula nun, napapadalas na ang mga aksidente sa tapat ng school. Maririnig na lang namin ang biglaang pagpreno ng mga sasakyan. Malalakas na busina at kung minsan, mga sasakyan na nagkakabanggaan dahil sa biglaang pagpreno ng nasa unahan. May ilan din na sumalpok sa poste ng ilaw sa tapat ng gate. At lahat sila, sinasabi na may nakita silang bata na biglang tumawid. Doon kami nagkaroon ng konklusyon na malamang ay yung bata nga yun. Malamang na hindi pa natatahimik ang kaluluwa nito at hinahanap ang hustisya sa pagkamatay niya. Dahil sa mga pangyayari na yon, pinabless at pinadasalan ng school yung lugar kung saan naaksidente yung bata. Yung kalsada na tapat ng school, pati na rin yung buong school ay pinabless na rin. At mula naman nun, ay wala nang naaaksidente na sinasabing may nakita daw silang batang biglang tumawid. Hanggang dito na lang. Salamat. Hello Sir Kira, ako po si Janet. Itong kwento ko po ay nangyari noong pumasok ako sa TESDA taong 2017. Parang isang buwan lang ang pasok namin noon, tapos 8 hours per day. Hindi ko siguro to mararanasan kung hindi lang na late ng sundo sa akin yung boyfriend ko. Simulan ko na po. Dressmaking po ang tinake ko sa TESDA. Mahigit 20 din po kaming magkakaklase noon at nasa iisang room lang. Saktong 5 PM ang out namin. As in pag 5 na, humihinto na yung teacher namin para makapag-ayos na kami ng gamit. May toka-toka din kami ng paglilinis sa bawat araw. Hindi ko talaga alam kung anong meron nung araw na yon. Pero kami-kami lang na TESDA students ang nandoon sa buong campus. Wala yung mga estudyante talaga ng school. Kaming mga dressmaking, bread and pastry, saka yung mga automotive student lang ang nandun. Hindi naman ako nakatoka na maglinis noon, kaya kasama ako sa mga naunang lumabas ng building. Doon lang ako pumesto sa waiting area habang naghihintay ng sundo. Malapit yun sa lobby. May isang guard din doon na naka-duty, kaya kampante naman ako. Habang naghihintay, unti-unti na ring dumadami yung mga kasama ko sa waiting area. Mga naghihintay din ang sundo nila. Ibang program sila, kaya hindi ako nakikihalubilo. Nandoon lang ako't nakaupo, nagsi-cellphone. Nung wala pa din yung boyfriend ko ng mga ilang minuto na ang nakakalipas, at wala pa din siyang message sa akin, lumapit ako sa guard para iwan mo na yung mga gamit ko at mag-CR. Pero nakasara na pala yung CR, kaya ipinahiram sa akin ng guard yung susi niya. Nung maiabot niya sa akin yung susi, dumiretso na agad ako sa CR. Mabilis kong tinapos yung pag-ihi dahil parang humihilab yung tiyan ko. Ganito po kasi ako kapag kinakabahan o natatakot.
Pati kapag may hinahanap ako na hindi ko makita, humihilab talaga yung tiyan ko tapos majajabs ako. Pero nung time na yon, hilab lang talaga ang nararamdaman ko. So tumayo na ako at nagpunas. Paglabas ko ng cubicle, saka naman may pumasok sa katabing cubicle ko. Kaya nagsalita ako. Te, pakilak mo na lang yung CR pagkatapos mo ha. Mahabang katahimikan. Walang sumagot. Ayoko namang umalis basta nang hindi nagko-confirm si ate girl. Kasi baka hindi niya ilak, magalit naman sa akin yung guard. Kaya ang ginawa ko, naghugas na lang muna ako ng kamay sa may lababo. Tapos, lumabas na ako ng CR. Hinihintay ko siya. Naiinis na ako nito kasi hindi man lang magawang sumagot na lang. Medyo nagtagal din siya sa loob nun bago ko nadinig yung flash ng bowl. Maya-maya, nakita ko nang nagbukas yung pinto ng cubicle. Uulitin ko na lang sana yung sinabi ko na ilak niya nga yung pinto pagkatapos niya para aalis na lang sana ako. Pero pagbukas ng cubicle, walang katao-tao doon. Napatakbo talaga ako papunta sa lobby para sana sabihin sa guard yung nangyari. Pero kahit sa lobby, walang katao-tao. Wala yung mga kasama kong naghihintay kanina. Wala din yung guard at madilim na din. Kaya naman ihinagis ko na lang sa table ng guard yung susi. Pagkatapos ay lumabas na. Paglabas ko, feeling ko bumalik sa normal lang lahat. Hindi ko alam. Pero nung nasa loob kasi ako, parang may iba talaga. Nakita ko na rin yung mga nakatoka na naglinis. Lumapit ako sa kanila at parang nagulat pa nga sila na nandun pa ako. Sinabi ko na lang na hinihintay ko pa yung sundo ko. Nung makita ko ulit yung guard na nasa labas na ng gate, lumapit ako. Sinabi ko kung saan ko ibinaba yung susi. Tapos tumango lang siya. Kinuha ko na din yung gamit ko. Tapos hindi naman nagtagal, dumating na yung boyfriend ko. Hanggang ngayon, Sir Kira, sinisisi ko siya sa nangyari. Hindi ko kako mararanasan yon kung hindi siya na late. Pero tinatawan-tawanan lang niya ako. Dahil wala naman na daw siyang magagawa pa. Hanggang dito na lang po. Salamat ng marami. More power and God bless. Hello Sir Kira. Sana po maisama tong kwento ko sa school compilation mo. Tawagin niyo na lang po akong Joy. Patapos na yung school year nung mangyari to. Napili po kasi kaming mag-perform sa recognition day namin. 1 month din po kaming nag-practice everyday after school. Panghapon kami. So usually, 4 p.m. excuse na kami sa klase para makapag-start na ng practice. Sa court po kami nagpa-practice nung una. Open court pa nun. Kaya halos lahat ng nadadaan nakikiusi sa amin. Ang hirap mag-focus kapag gaganon sa totoo lang. Kaya naman nag-request kami sa advisor namin na baka pwede kaming makigamit ng vacant room kung meron. Naghanap ng paraan ng advisor namin at swerteng napahiram sa amin yung livelihood para nga mapagpraktisan. Hindi ko alam kung anong meron sa livelihood, Sir Kira. Basta isang malawak na kwarto lang siya. Tapos may malaking salamin sa harapan. First time kong makapasok doon, kaya medyo namangha ako sa laki nun.
Mas malaki kasi yon sa normal size ng public classroom. Nagsisimula kaming mag-practice doon ng 4 p.m. at natatapos kami ng 7 p.m. Hindi kami nangangamba kasi katabi lang ng livelihood yung police station. At medyo malapit lang ang bahay ng karamihan sa amin. Kaya nung halos 1 linggo na lang ay recognition day na, ay umaabot na kami ng hanggang 8 p.m. sa pagpapractice. At tuwing umaabot kami ng ganyang oras, may mga ilan-ngilang bata na palaging naglalaro sa labas. Wala naman kaming pake kasi pagod na kami noon. So wala na kaming masyadong pakialam kung may nanonood ba sa amin o wala. Basta tuloy-tuloy lang kami. Noon ngang last 4 days na ng practice namin, nagsuggest ang advisor namin na videohan daw namin yung practice namin. Para pagkatapos ng practice, makita namin kung kumusta ba ang magiging performance namin. Kung okay ba, sabay-sabay ba, at wala naman bang naiiba ng landas. Mga ganon. So ganon nga ang ginawa namin. Binibidyo lang namin kapag nasa last 2 sets na ng practice namin para hindi sayang sa memory. Pagkatapos ng practice, magpapahinga lang kami saglit. Tapos, saka namin ire-review yung video. Hindi perfect pero okay naman. Kumbaga, hindi naman kami magiging kahihiyan sa performance namin. Kaya ang gagawin na lang, lilinisin na lang yung mga part na hindi pa okay. Sa kalagitnaan ng video, dinig namin yung ingay ng mga bata na galing sa labas. Which is, hindi naman nakakagulat. Medyo hindi lang expected na madidinig pa sila kahit malakas naman ang sound system namin. Nag-ayos na kami noon ng mga gamit namin. 8:00 na kasi, kaya nagmamadali na din ang iba na malayo pa ang bahay. Paglabas namin, nagtakbuhan din yung mga bata palayo habang nagtatawanan pa. Kinabukasan, ganun pa din. Yung mga bata nandun pa din. Medyo nagtataka na nga ako bakit pinapayagan pa ng mga magulang nila na gumala pa sila sa labas. Samantalang nung ganoong edad ko, dapat 5:00 pa lang ng hapon, nasa bahay na kaming magkakapatid. Anyways, same routine po. Last 2 sets, binidyo na kami ng advisor namin. Hindi na lang namin pinapansin yung mga mangilan-ngilang sumisilip sa amin doon. Sigurado kasi talagang hindi maiiwasan ang usi. Kaya kahit medyo madami yung nanonood doon sa last set namin, ginalingan na lang din namin. Todo hataw kumbaga. Dito na kami nabahala, Sir Kira. Nung nire-review na namin yung video, yung mga tawanan ng mga bata, parang nandoon sila mismo sa tabi ng nagvi-video. Na imposibleng hindi namin makita kung nandoon na pala sila sa harap namin. Yung advisor namin, pinaulit-ulit pa yung part na may nagtatawa ng bata. At talagang parang nandoon lang sila sa tabi ng video. Dahil natatabunan ng mga tawa nila yung sounds namin doon sa video. Pinag-ayos na kami ng gamit nun. Tapos ang sabi ng advisor namin, bukas na lang namin reviewin yung video. Na sinunod naman namin agad. Pagkatapos ng gabing yon, naghanap na ng ibang mapagpapraktisa ng advisor namin. Kasi may iba daw talaga yata doon. Bilang curious din kami, ay nagtanong-tanong din kami doon sa lugar. At nalaman namin sa katabing bahay ng livelihood na meron daw talagang mga batang entity doon. Naglalaro lang naman daw at walang ginagawang masama, kaya hinahayaan na lang nila. Sanay na din daw sila. Madalas pa nga daw na nawawalan sila ng gamit. At kahit anong hanap nila, wala daw talaga. Tapos lalabas na lang basta-basta sa mga susunod na araw. Sanay na daw sila sa ganon.
Ang creepy lang, Boss Kira. Never kong in-expect na makakaranas ako ng ganon. At siguradong hindi ko kakayaning masanay na lang basta. Hanggang dito na lang po. Sana mabasa ninyo. Salamat po, Sir Kira. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.